Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marlon Agbuya, Wendy Agbuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa karakter ni Fumei, tiyak na magiging ganito. Maraming alam si Fuli tungkol kay Fumei, kaya natagalan siya para husgahan ang resulta. Gusto ko sanang mag-provoke ng iba, pero na-provoke ako ng iba. Nako, mamamatay ako sa kakatawa. Aaron, ang galing mo talagang gumamit ng planong to. Napangiti tuloy si Fumang. Sinong nagtanong sa kanya na pag-alitan ang asawa ko? Aaron smiles. Si Ivory ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Aaron. Naglakas loob si Fumei na sabihin ang Ivory sa harap ng Aaron. Si Fumei ay hindi naghahanap ng kamatayan. Ano ba yan? Ngayon, sa wakas ay napagtanto ko kung bakit ka natutuwa na ang Aaron ay kaibigan natin, hindi ang ating kaaway. Ang isang malakas ay napaka-abnormal na, ngunit maaari ka pa rin niyang durugan sa katalinuhan, na napakahirap. Panipi. Gusto kong sirain ang damdamin ng ibang tao, ngunit ang aking nalilitong damdamin ay napukaw. Ang mga salita ni Aaron ay nangyari rin na hamarang sa tarangkahan ng buhay ni Fumei, at maging ang mga psikolohikal na pagkukulang ng maraming tao. Kung tatanggi lang siya ng diretso, baka tumanggi din siya. Pero sayang lang ang sentence niya pero parang tinak talaga sa dulo ng puso. Hindi ito humihila o hindi rin humihila. Napakalungkot din ni Futian. Inilabas niya ang lahat ng jade sa mga bulaklak sa ilalim ng kahon, at ang 12 babae ng pamilya Ye. Nawala lahat ng pera niya. Gayunpaman, nawala lahat ng pera niya. Kailangang tumalon si Futian sa gusali. Tumulong na umalis at magpatuloy sa oras na ito. Speaking of Shirji, tot. Hey, I heard that it's beautiful and bubbly, and it's in excellent shape. Don't get me wrong, I just appreciate their talent. Oo, puro artistic communication lang. Si Fumang at Bai Xiaosheng ay dalawang tulala na nagtatanggol sa isa't isa na parang kapatid na baboy. Halos wala na sa langit ang mga puting mata ni Ivory, sa katunayan, sa palagay ko ay dapat mong bigyan ng higit na pansin ang Washangyo. Pagkatapos makinig sa pagpapakilala ng Aaron, pakiramdam ko ito ay kamangha-mangha. Kung makakapag-regenerate, cheating device yan sa battlefield, pero hindi ko alam na aabot sa ganitong level. Hindi. Kung tutusin, ang pinapakita ni Fuchan ay regenerating flowers at healing lang. Mahinang sabi niya, maaaring ibigay ito ni Futian kasama ang 12G. Hindi ko na kailangang subukan. Alam kong hindi ito madali. Gayunpaman, napakaraming bagay ang ibinigay niya sa iyo. Kung ayaw mong makialam sa ating mga gawain, gagawin mo, sumasang-ayon ka ba? Sabi ni Bai Xiaosheng sa oras na ito. Well, paano mangako ang Aaron na tutulong sa langit? Tumawa si Fumang. May dahilan ba ako para tumanggi? Tumawa si Aaron. Nang marinig ang tugon na ito, biglang sumili ang ngiti ni Fumang sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na papayag si Aaron, nagbibiro ako. Hindi, kung hindi ka makikialam sa bagay na ito, siguradong makikipag-ayos si Futian sa akin sa oras na iyon. Anong gagawin natin? Ngayon ko lang nabanggit kung gaano kasaya si Shirji na tumatawa. Ngayon si Fumang ay nanlumo. Not to mention ang FUJIA ngayon, halatang hindi kalaban si Fumang,
kahit minsan ay nahulog na si Fujiya. Sige, 3,000, huwag mong takutin si Fumang. Si Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog ay hindi mapigil ang mamulong. Aaron shook kanyang ulo, ako Aaron ipinangako ng ibang tao bagay, ay talagang gawin, maging ito ay ang kaaway o mga kaibigan. Ito ay isang pangunahing isyo ng katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan. Ang Aaron ay laging tumutupad sa kanyang salita at hindi manday ng sino man sa kanyang mga pangako. Ngunit ang mahiwagang alyansa ng mga taong ito narinig Aaron kaya seryosong sumagot, isang grupo ng mga tao ay ang lahat ng nalilito. Kung gayon kung si Fu Tian ay dumating sa pintuan, ano ang dapat niyang gawin? Tumulong na umalis sa daan na may bahagyang malamig na mukha. Hindi naman sila kalaban ni Fujiya. Ang hinihintay nila ay ang pagkawasak ni Fuchan. Ang isang grupo ng mga tao ay tumingin sa bawat isa, nais na sabihin Aaron ng ilang mga salita, para sa isang bagay ay ang buhay ng lahat ay hindi pinansin, ito ay talagang hindi dapat at hindi mananagot. Gayunpaman, si Aaron ang pinuno ng alyansa, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin tungkol sa kanya. Hinayla ni Ivory ang sulok ng damit ni Aaron at sinenyasan si Aaron na may sasabihin, para hindi mapahiya ang lahat. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto mula sa ibaba ng inn. Kumunot ang noo ni Fumang, gabi na ba at may bisita pa? Ang inn ay kinontrata na natin. Sino ang hindi nakakaalam sa lungsod ng Tianho? Tumulong na umalis upang matapos ang sinasabi, bumangon lamang upang maghanda upang buksan ang bintana upang makita ang sitwasyon. Sa oras na ito, ang tindera ay naguguluhan, tumakbo sa itaas. Hindi maganda, ilang matatanda, pinangunahan ni Fu Tian ang maraming malalaking tao sa aming inn. Maliit na dalawang naguguluhang sigaw. Biglang namutla si Fu Mang at ang iba pa. Oo naman, walang muwang na dumating si Fu. Now what? Umalis na tayo dito. Tulong sa labas ng emergency lane. Natatakot ako na huli na ang lahat para sa iyo. Sa oras na ito, isang mapagmataas na tawa ang dumating. Stairwell isang pagsabog ng footwork tunog, tulong araw malamig na mukha, na may isang masamang ngiti, na may isang malaking grupo ng mga eksperto, dahan-dahan dumating up. Napalibot na sa amin ang ibaba, pati ang paligid. Fu Mang, saan mo pa ba gustong tumakas? Nakangiting sabi ni Fu Tianleng. Si Fu Mang ay malamig na tumingin kay Fu Tian at sinabing, hindi rin ako aalis. Gayunpaman, kung mayroon kang anumang sama ng loob sa akin, huwag mong idamay ang ibang tao. Fu Mang, kwalipikado ka bang makipag-ayos sa akin? Kasabay nito, tumingin si Fu Tian kay Fu Li, kumagat ang kanyang mga ngipin at sinabi sa malamig na boses, at isa kang asong babae, maglakas loob kang ipagkanulo ako. Mamaya, ipapadama ko sa iyo na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Dahil doon, napangiti si Fu Tian, nasa kulungan ako niye, at naghanda ako ng maraming tool sa pagpapahirap para sa inyong dalawang aso. Sana ay huwag kayong mamatay ng ganoon kabilis. Sa wakas, tumingin siya kay Ivory, Fu Yao, hindi ka maaaring patayin ng walang katapusang kailaliman. Napakaswerte mo talaga. Well, sinabi ko sa iyo na makinig ka sa akin, ngunit ayaw mong lumabas kasama ang isang taksil na nakatulong sa pamilya. Pinabayaan mo ako, sabi ni Ivory na may malamig na ngiti, nakakadismaya na makasama ang mga taong tulad mo. Mahilig ka ba sa basura ng lupa? Abis, you should understand the value of life have to kill you for the second time. Hindi sigurado kung sino ang mamamatay. Malamig na sabi ni Ivory, tama ba yon? Kasabay nito, tumingin si Fu Tian kay Aaron, tumango at winagaywe ang kanyang kamay, tingnan natin kung sino ang mamamatay ngayong gabi. Narinig ko silang lahat, walang aalis dito para sa akin. Kunin mo silang lahat, gusto kong mabuhay. Oo, sa sandaling bumaba ang boses, 12 ng mga eksperto sa likod ni Fu Tian ang sumugod kay Ivory at sa iba pa. Ngunit habang sumusugod ang mga taong ito, biglang parang may nabunggo ang nasa harapan, at biglang bumagsak ang kakaibang puwersa. At sa harap nila, marahang tinapik ni Aaron ang alikabok sa kanyang mga paa. Si Aaron hand, Helpmanji's heart finally put down, the whole person can't help but draw a breath. Ngunit natigilan si Fu Tian. Great siya, you. Tumingin si Fu Tian kay Aaron. Sa tanghali, hindi ba malinaw na napagkasundoan ito? Ayaw mo namang tumalikod di ba?
Bahagyang kumunot ang noo ni Fu Tian. Haha, ang misteryosong lalaki ay isa ring dakilang siya. Ito pala ay isang taong hindi tumutupad sa kanyang salita. Natatakot akong hamakin ka ng buong mundo sa hinaharap kung mawawala ito. Pagkatapos ng Fu Tian, sumunod din ang dalawang senior executive. Kung nais silang tulungan ng mga mahiwagang tao, ang kanilang plano sa paghuli ng mga baboy ngayong gabi ay magiging ganap na kabiguan. Huwag kang mag-alala, ang taong ito ay laging tumutupad sa kanyang salita. Fu Tian, ano ang sinabi ko sa iyo noong tanghali? Nakangiting sabi ni Aaron. Sabi mo hinding-hindi ka makikialam sa mga gawain ko, Fumang at iba pa. Oo, ngayon ko lang ba ginamit ang kamay ko? Aaron smiles. Help a day Leng, malinaw lang ang pagbaril niya, kung hindi, paanong biglang bumagsak ang grupo niya ng mga piling tao? Ngunit sa sumunod na segundo, biglang naaninag ito ni Fu Tian. Hindi niya ginamit ang kanyang mga kamay, ngunit ginamit niya ang kanyang mga paa, ang kanyang tinatawag na pakikialam. Holy crap, poof, hahaha. Pagkatapos ng Aaron, hindi napigilan ni Fu Mang matawa. Hindi niya inaasahan na hindi nakialam ang Aaron. Sinabay Xiaosheng at iba pa sa Jiangho ay sinasalamin din kung ano ang ibig sabihin ng Aaron at hindi napigil ang matawa. Fu Weathers pamumulaklak balbas glares, ang buong tao ay galit na galit, ngunit maglakas loob hindi pag-atake, lamang ay nakatitig sa Aaron. Siya nadama na pahiya, kahit na, intelektual na pahiya. Sinabi ni Aaron na hindi siya nakialam. Dahil dito, ang kanyang fart top ay isang toseng cell at isang toseng instrument of torture. Sa wakas, pumunta siya dito kasama ang maraming tao, ngunit ano ang espesyal na resulta? Ang mga executive sa likod ni Fu Tian ay nagalit din at napahiya. Mayroon talagang kahihiyan at galit na ipinupukol ng katalinuhan ng mga tao sa lupa. Gayunpaman, mayroong isang misteryosong tao sa kabaligtaran. Bukod sa galit, sino pa ang maglalakas loob na magalit? Misteryosong lalaki, interesante ba para sa iyo na makipaglaro sa akin ng ganitong klaseng laro ng salita? Gamitin mo ang mga ito para linlangan ako para tulungan si Xiao Zhongyo at 12G. Sa tingin mo ba ikaw ang tumutupad sa iyong pangako pagdating sa Fu Tianleng, sigaw? Bueno, maaari mo ring ikalat ito. Pagtatawanan ka ng mga tao sa buong mundo na parang tulala, o pagtatawanan nila ako sa pakikipaglaro ko sa iyo. Nakangiting sabi ni Aaron. Natigilan si Fu Tian. Tinatakot lang niya si Aaron. Pinilit siyang huwag, makialam pero kung gusto niyang ipagkalat, ayaw niya, dahil halatang pagtatawanan siya ng buong mundo. Kung alam ng mga miyembro ng pamilya ang mga bagay na ito, tiyak na mayroon silang ilang mga reklamo laban sa kanya. Nakagat ng kasuklam-suklam na si Fu Tian ang kanyang mga ngipin sa likod at galit na galit. Bakit mo ako tinatitigan ng matindi? Pwede mo ba akong kainin? Aaron disdains to smile, tignan mo ang paraan na kinasusuklaman mo ako at hindi mo ako kayang patayin. Ikaw lang ang magpapasaya sa akin. Naiintindihan mo ba? Ikaw. Bakit ka ba galit na galit? Hindi ako galit sa'yo. Galit ka pa rin ba sa'kin? Para, kumuha ka ng gamit ko, pero pinaglalaroan mo ako ng salita tapos magagalit ka, kasama ko. Malapit nang sumabog ang pakiramdam ni Fu na Ivete. Siya ang labis na naghirap. Pagdating sa bibig niya, parang naghihirap siya. Pinapahiya si Ivory sa harap ko. Kung hindi dahil sa ating alyansa, sa tingin mo ba ay sapat ka na para mabayaran ako sa aking espiritual na pagkawala ng interes? Sabi ni Aaron na may malamig na ngiti. Naningkit ang mga mata ni Fu Tian, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Umalis ka na rito bago pa ako magalit. Bilang karagdagan, kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan sa akin, hindi ka maaaring bumuo ng isang alyansa. Sinasabi ko pa rin yan, either sabay nating patayin ang gamot na God Pavilion, o papatayin muna kita. Umalishan 3,000 malamig na tunog ng inumin, na sinusundan ng paanan ng isang mabangis na selyo. Bang! Ang isang stream ng gininto ang enerhiya ay agad na pinakawalan mula sa mga paa. Matapos tumama sa lupa, kumalat ang gintong alon at umatake sa karamihan. Ang grupo ni Fu Tian ng 12 ng mga eksperto, lahat sa ilalim ng gininto ang mga alon, na parabang sila ay nabaligtad ng mga alon, lahat sila ay bumangon at tumatangis kung saan-saan. Sa tulong ng ilan sa kanyang mga nasasakupan, tumayo si Fu Tian at tumingin kay Aaron.
Puno ng pag-aatubili ang kanyang mga mata. Sa wakas, umatras siya kasama ang isang grupo ng mga subordinate. Haha, tignan mo ang mga mata ni Fu Tian. Hindi kita matatalo. Kung matalo kita, gusto kong makuha ang mga litid, balat at dugo mo. Ang Lake Bai Shaosheng ng ilog ay tumitingin kay Fu Tian at lumayo na may dalang abo, at agad na masayang sinabi sa Aaron. Damn, 3,000 ang patay. Tinakat mo talaga ako hanggang mamatay. Akala ko talaga hindi mo gagawin. Natakot ang puso ni Fu Mang, at siya ay tumawa at napag-alitan. Natawa din si Fu Li. Oo, masyadong totoo ang performance ng Aaron. Akala ko nagdusa tayo ngayong gabi. Kinulat ni Aaron ang kanyang bibig at umiling, huwag kang umutot ng bahaghari. Kita mo, si Ivory ay hindi niloko mula simula hanggang wakas. Mapait na ngumiti si Ivory, dahil iniiwan ako ng mundo, hindi mo ako pababayaan, kaya kung hindi ka makikialam, maniniwala ba ako? Nagkatinginan sina Fu Li, Fu Mang, Bai Shaosheng at iba pa at nandidiri ang tingin, huwag mong pakainin ang aso sa gabi, okay. Dalawa sa inyo pag-uwi, may kakaibang nangyari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po